ba nakatulog si Eutychus, 'di ba, Apo. habang nangangaral si Apostle Paul? Nakarelate ka ba? Oo. Kailan ka huling nakatulog sa Mm. church? Bakit ka umakyat doon sa ano at doon ka pa umupo talaga sa ano, Sa sa may may bintana. bintana? Para Hindi matulog. Let's proceed naman sa isa pang Bible character. Kuya Alex, I will let you take Okay po. one. Okay. I'll show it po. It's Eutychus. Yan. Okay Kuya, po. anong nangyari kay Eutychus? Sige po. Si Eutychus kasi sa sobrang haba ng kanyang tawag dito, parte sa Biblia. Ano po? Basahin ko na po yung Bible verse na particularly kung saan nabanggit si Eutychus. Ano po? It was found po sa Acts 7 to 12. Ano po? Basahin ko lang. Maigsi lamang po ito. Ang pamagat po Anong nito. chapter yan, Kuya? Ano po? Acts 20, 7 to 12. Okay. So, babasahin ko po siya. Sabi niya po dito, ang pamagat po nito ay, ang huling dalaw ni Pablo sa Troas. Nang unang araw ng Sanlinggo, kami nagkatipon upang ganapin ang pagpipira-pirasyon ng tinapay. At si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi sapagkat aalis siya kinabukasan. Maraming ilaw sa silid sa itaas na pinagtitipunan namin. Nakaupo sa bintana ang isang binata na ang ngalay Eutico. Dahil sa kahabaan ng pagsasalita ni Pablo, siya inantok at nakatulog. Nakatulog ng mahimbing. Nahulog siya mula sa ikatlong palapag na kanyang kinaroroonan. Kaya patay na nang damputin. Ngunit nanaog si Pablo at niyakap ito. Huwag kayong magkagulo, wika niya. Buhay siya. Sabi, muling pumanhik si Pablo, nagpira-pirasyon ng tinapay at kumain, nagpatuloy siya ng pakikipag-usap sa kanila hanggang sa mag-uumaga, saka umalis ang binata na may inuwing buhay at lubusan silang naaliw. Ayun po. So dito po, sinabi dito na yung dahilan, yung dahilan ng pagkahulog ng binata. Doon po sa kalagitnaan ng paghahayag ni Pablo, nahulog yung binata dahil nahimbing siya po. Siguro talagang kahimbing-himbing yung pagkakasabi ni Pablo. Ayun, nakatulog siya. So simula po doon sa ikatlong palapag, nahulog yung binata. So sa pagkakataon po na yun, yung binatang nagngangalang si Eutico ay namatay. At nagkagulo. Nung binaba po nabomba si Pablo, pinahinahon niya yung mga kasama niya, huwag kayong magkagulo. So, sinabi niya po, buhay, yung binata, So, dito po, alam ko po may maidadagdag pa, yung ating mga kasama dito, si Ate Jen po at si Kuya Jack. So, alam ko po ay kayo ay Kuya gusto Jack. ring magdagdag, sa buhay ni Eutico. Salamat Kuya Alex. Sa buhay po ni Eutychus, napakaikli lang po yung ano niya po rito eh. Nung inaano ko si Eutychus, natutuwa ako. Bakit ka umakyat doon sa ano at doon ka pa umupo talaga sa ano, Sa sa may may bintana? Para Hindi- matulog. Oo nga naman. Ano ba kasi yung setup dati, Kuya? Para Upper- malinawan di ba ng yung- ating mga viewers. Yung upper room kasi 'di ba po, para siyang malaking ano, para siyang malaking Function hall. function hall. Correct me if I'm wrong. Isa siyang malaking function hall na ano, yung upper room. Hindi siya laging malaki. Depende yun sa bahay. Mhm. Gano'ng kalaki yung bahay. Bahay. So, gano'n kalaki. Usually, ang kanilang upper room. So, Thank you. depende yung kung anong size ng bahay, na mayroon. So, hindi naman nabanggit kung anong size ng bahay. So, hindi natin alam kung malaki ba yun or siksikan sila. Kaya doon na lang siya umupo sa bintana. Are.
Or mainit kasi nga, Marami wala sila. namang electric fan, wala pang aircon. Nakalampara pahangin. sila noon. Oo, ano. Kasi wala pang Pahangin. electric fan. No, at saka may ano rin ba kaya noon? May cost din kaya yung ano, yung fumes ng lamp, 'di ba? Yung oil kasi, 'di ba? Mhm. Yung lamp, dito sinasabi doon sa verse 8, 'di ba? Maraming Sabi ka ilaw. doon sa verse 8, there were many lamps in the upper rooms. 'Di ba po? Yung fumes, baka isa rin ba kaya yung dahilan, yung fumes na yun, kaya siya inantok at nahulog. At saka yung 'di ba may binabanggit din po doon sa verse na binanggit ni Kuya Alex, yung break ng bread. So, yung break ng bread ay kinoconnect din siya sa yung communion na yung ginawa po ni God. Thank you, Kuya Jack. Kuya Alex, may tanong ako. Apo, It sige. might be a silly question to others, pero di ba nakatulog si Eutychus, di ba, habang nangangaral si Apostle Paul? Nakarelate ka ba? Oo. Kailan ka huling nakatulog sa church? Ayan, sa awa po ng Diyos. Medyo matagal-tagal na, ano po. Pero hindi, seriously, even kahit po hindi sa, ibig sabihin, hindi lamang sa bahay panambahan, ano po, even during reading the Bible, ano po, mayroong pagkakataon, human as we are, hindi ko rin po naman maipaliwanag bakit gano'n. Kasi ako, pag po ako may devotion po ako tuwing sa umaga, nagbabasa po ng Bible, ano po. Yung choice ko nun sa umaga magbasa kasi pakiwari ko, hindi ako aantukin. Pero it's the other way around po. It's the other way around. Talagang ginaganon ko yung mata ko po pag sabi ko, Lord, ano po bang nangyayari? Ang alam ko po, ako natulog na ng mahaba at pagising ko ng umaga, dapat hindi na ako antukin. Siguro dapat At nakatayo ako'y ka alive. nagbabasa. Nakatayo. Op. Yun daw yung pag inantok tayo, kahit nung estudyante, mga advices ba na naririnig ko, para hindi daw antukin, habang nagbabasa, nakatayo o binabasa, hindi ka na antukin. Maari po. O dahil din po sa ilaw, kasi yung Oh. warm light yung ginagamit ko, might be po. So siguro dapat may spotlight po ako doon pag nagbabasa para kitang-kita ko talaga at masisilaw yung aking mata. Ayun nga po, opo, totoo, may na-experience ko po na aantukin ka but not to the point po talaga na nakatulog at nahulog sa upuan, ano, parang ganon. Pero I'm praising God dahil unti-unti binabago niya po tayo dahil patuloy na pinapaunawa niya sa atin how important talaga yung salita ng ating Panginoon, ano po, na ating maririnig tuwing tayo ay dadalos sa isang gawain para sa ating Panginoon. Yun po. Thank you, Kuya Alex. Aba. Itong kwento ni Eutychus, medyo nakakatawa talaga siya nung nabasa ko din. Pero I know, God has a purpose. Bakit niya to sinali sa Bible? So, sa inyo po, sa inyong point of view, ano yung natutunan nyo kahit na nakakatawa siya? Para sa akin, sa nangyari kay Eutychus, instead na makinig siya, nakatulog or natulog, hindi natin alam. Natulog or nakatulog, magkaiba kasi yun. Pag natulog, sinadya. Sinadya. Intentional Kung talaga. nakatulog, kahit anong, siguro kung kahit anong pag-try mo, Laban pag talagang, makakatulog ka. So, magkaiba man yun. Pero I think sa Eutychus ay nakatulog kasi nga, imagine natin, maaari si Eutychus may trabaho sa umaga, then umuwi ng alas 5, kagaya sa atin, alas 5, no? Tapos pumunta sa pag-aaral, nandun kay Paul, hanggang madaling araw, nakantok talaga yon. So, hindi natin alam kung anong ginawa niya sa umaga hanggang pumunta siya kay Paul. Opo. Baka busy sa trabaho niya. Yes, Wala siyang rest, di ba? Nangyayari yun eh. But then, mahirap din po kasi na nandun tayo sa gawain at tutulog. It's a disrespect sa ating Panginoon. Nandun ang preaching, pangaral. Tayo nga, pag nagsasalita, hindi tayo pinapakinggan. Di ba? Na-offend tayo. Oo. So, ganun din yun. It's a disrespect sa ating Panginoon na hindi natin pinapakinggan ang word ni Lord. So, pinarusahan siya, namatay. Mhm. Dahil sa kagagawan niya, Opo.
Dahil nakatulog siya, umupo siya doon sa bintana na wala namang harang, nahulog siya, namatay. Mhm. But then yung power ni Lord na kahit tayo nagkakamali sa ating mga ginagawa, kunwari natutulog tayo imbes na basa ng Bible, or spiritually marami tayong nagagawang pagkakasala, hindi man yung typical word na nakatulog, marami tayong mga pagkakasala sa ating Panginoon. But yung mercy ni Lord, nandun lagi, nandun ang kanyang forgiveness sa atin. Kagaya ni Eutychus, binuhay siya. Di man magagawa ni Paul yun kung wala si Lord. It was because of the Lord, syempre, power of God. Since may plano pa siya sa buhay ni Eutychus, binuhay siya. So, ganun din sa atin, pag tayo'y, matigas, may ginagawa tayong pagkakamali, the Lord is always merciful. And kagaya ni Jonah, pag may plano pa siya sa buhay natin, gagawa siya ng paraan. So, ginamit ni Lord si Paul para buhayin si Eutychus, para mapakita ang kanyang power at para magawa pa ni Eutychus. Kasi nakikinig siya ng pag-aaral eh. So may plan ang Panginoon sa buhay ni Eutychus na magamit siya na mag-share. So, yun ang aking natutunan sa buhay ni Eutychus. Kuya Jack, baka may dadagdag ka. Sa akin naman po is, di ba nabanggit din po doon sa verse is young man. Kapag i-ano natin, ilang taon ba yung young man? Tinutukoy. Around 7 years old or 14 years old, up, young man. 'Di ba kapag sinabi young man, 'di ba ano pa malakas pa 'yan, 'di ba? Yung resistensya niya is ano pa, yung Mataas. kumbaga sa tawag dito yung sa present time natin, mga ano pa sila, lakas ng energy Malalakas nila, 'di ba po? katawan. Sanay sa mga puyatan. But yun nga po, baka may mga effect or may mga dahilan din kung bakit din nakatulog din si Eutychus. May either or one is yun nga yung haba ng parang preach or yung sinabi ni Apostle Paul, or naka-affect din yung fumes nga ng lamp, kung bakit malay natin baka baka scented oil. Kapag scented oil talaga nakaka-calm, 'di ba? Kapag sa loob ng kwarto natin nag-aano tayo ng scented oil para mahimbing yung tulog natin, nakaka-calm sa ating sarili. So hindi natin alam yung mga contributing factor kung bakit siya nakatulog at nahulog na sa bintana. But makikita natin dito yung how God is powerful, kasi sabi nga si Eutychus is people ni God. Yung gusto ni God kasi i-gather niya ang lahat yung mga tao at makinig sa kanyang mga salita. Mhm. So isa si Eutychus sa people ni God. So yung nahulog siya at makikita yung gaya nga po na sabi ni Ate Jen kanina, makikita natin kung yung powerful ni God to heal. Opo. Thank you, Kuya Jack. So, yung lessons na... Huwag matulog kasi baka mahulog sa upuan. Yes, Kuya Alex, may Opo. gusto kang sabihin. Ayun nga po, dahil yun nga po pinakita, siya po hindi, binuhay po siyang muli ni Pablo. Siguro ang maidagdag ko lang, yung dapat maging seryoso tayo pagdating sa buhay spiritual, maging mapagmatsyag. Para dapat, tawag dito, lagi nating i-aim na laging makinig sa ating Panginoon. At sa buhay din mismo ni Eutychus, siya ay sinabing binata, so young age o young man. So might be ito po ay makapagbigay din inspirasyon, hindi lang doon sa of course sa ating manonood, na dapat sa murang edad, kung saan ay pwede tayong umintindi ng salita ng ating Panginoon, we should take it seriously. At I highly encourage you, young men, na talagang magsaliksik at maging uhaw sa salita ng ating Panginoon at maging mapagmatsyag sa buhay spiritual natin. Yan po.
Thank you, Kuya Alex. So, yung lessons na mapipick up natin dito sa story ni Eutychus is, first, God can bring life even in the most unexpected situations, di ba? Sa nangyari kay Eutychus. No one is too young or too small to be noticed by God. And there is also grace when we're weak or distracted, like falling asleep. Katulad yung nangyari kay Eutychus. And dun din sa pag-preach ni Apostle Paul, yung love and urgency niya to evangelize, it reminds us na yung importance ng pag-share ng God's Word even na it takes time. Di ba? Maraming salamat po.